Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundong na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalan katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng mato. Bumuhos man ang ulan, bumahaman at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa libro ni Isaias, Kabanata 32, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Makikita ninyo, may haring mamamahala ng matuwid at mga pinunong magpapairan ng katarungan. Sila'y magiging kanlungan sa malakas na hangin at pangananggalang sa nanggagalit na bagyo. Ang katulad nila ay batis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa disyerto. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat panahon. Sa iyo namin inihabilin ang lahat ng aming dalangin. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman o Diyos. Aming mapagmahal, mapagpagaling na Diyos, lumalapit po kami sa iyo na may buong pagpapakumbaba. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng sakit sa katawan, isipan at damdamin. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang kanilang katawan, kapayapaan
ang kanilang puso at pag-asa ang kanilang kalooban. Kung may kirot at panghihina, ikaw po ay magbigay ginhawa. Kung may pangamba at pangungulila, ikaw po ang maging kasama. Basbasan mo rin po ang mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Bigyan ng tiyaga, lakas at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kagalingan at kalooban sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amin din itinataas sa inyo ang aming pamilya, Panginoon. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya, sa bawat ugnayang pinagkabuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawa at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, ikaw po ang magpapagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kaming magpagpatawad tulad ng iyong mapagpapatawad. Magtiyaga tulad ng iyong pagtiyaga. At magmahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pag-alis at sa pag-uwi, sa trabaho at sa pag-aaral. Naway ikaw ang sentro ng aming tahanan at ang iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga guro, aming mapagpalang Diyos, aming inialay sa iyo ang lahat ng mga guro, mga daluyan ng kaalaman, paggabay at pag-asa. Bigyan mo po sila ng karunungan sa bawat aral na itinuturo, pasensya sa bawat hamon sa silid-aralan, at lakas ng loob sa mga panahong sila'y napapagod. Basbasan mo po ang kanilang isipan at puso upang ang kanilang mga salita ay maging binhi ng kabutihan at ang kanilang halimbawa ay maging ilaw sa landas ng mga mag-aaral. Ingatan mo po sila sa araw-araw sa kanilang kalusugan, pamilya at mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang kagalakan sa kanilang paglilingkod at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Naway patuloy mo silang gamitin bilang instrumento ng iyong pag-ibig. Amin ding inilalapit ang aming mga namumuno sa aming paaralan, Panginoon. Dakilang Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming mga pinuno at namamahala ng aming paaralan, ang mga administrador, punong guro, at lahat ng may tungkulin sa pamumuno. Bigyan mo po sila ng karunungan sa bawat pagpapasya, katapatan sa kanilang paglilingkod, at malasakit sa kapakanan ng mga guro, mag-aaral at kawani. Naway ikaw ang gumabay sa kanilang mga plano at layunin upang bawat hakbang ay magdulot ng kaayusan, katarungan at pag-unlad sa buong pamayanan ng paaralan. Palakasin mo po sila na sa mga hamon ng pamumuno, ingatan sa pagod at panghihina ng loob, at punuin ng kapayapaan ang kanilang mga puso. Naway ang aming paaralan ay maging lugar ng kaalaman, paggalang, disiplina at pag-ibig sa kapwa. Isang lugar na nagbibigay luwalhati sa iyo. Amin inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Aming mahabaging Diyos, ikaw ang kanlungan ng mga mahihina at pag-asa ng mga walang tinig sa mundong ito. Inialay po namin sa iyo ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga walang tahanan,
napababayaan at pinapasan ang bigat ng kawalan ng katarungan. Yakapin mo po sila ng iyong habag at pag-ibig. Bigyan mo po ng lakas ang kanilang mga nanghihinang katawan. Liwanag ang kanilang mga pusong pinanghihinaan ng loob at pag-asa ang kanilang bukas. Gamitin mo rin po kami bilang mga kasangkapan ng iyong awa upang magbahagi, magmahal, makinig at kumilos para sa katarungan at kapayapaan. Naway manaig ang iyong kaharian sa gitna ng kahirapan at ang iyong kalooban ang magbigay ay dangal sa bawat buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na naging tinig ng mga inaapi at kaibigan ng mga dukha. Lahat ng ito ay aming pinanalangin sa pangalan ni Jesus Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Si Jesus ang ating hari. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan na naayon sa Isaiah 32, 1-2. Sapagkat ito ang makatarungang hari na ang kanyang pamamahala ay magiging makatarungan at ang kanyang mga tagapayo ay mamumuno ayon sa katuwiran. Ang bawat isa ay tumutulong sa kanila ay magiging tulad ng isang malakas na pader, isang matibay na kuta, isang kanlungan laban sa bagyo at sa ulan, sa init at sa tag-ulan. Sa talatang ito, mga kapatid, ipinapakita ni Isaias ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Isang hari na makatarungan at puno abala ng katuwiran. Hindi ito simpleng leader lamang. Siya pinuno na may puso at prinsipyo na ang pamumuno ay nakaugat sa katarungan, kabutihan at katapatan sa Diyos. Sa kontekstong ng Israel, ito'y paalala sa pamumuno ni Kristo bilang ganap na hari. Siya ang katuwiran, ang liwanag at ang matatag na pundasyon sa gitna ng kaguluhan at kasamaan. Sa mga talata 1-2, makikita rin ang epekto ng pamumuno ng makatarungang hari. Hindi lamang siya nakikinabang sa kanyang sarili, kundi ang kanyang pamumuno ay nagiging kanlungan at proteksyon para sa kanyang bayan. Ang bawat tumutulong sa kanya, mga tagapayo at tagapaglingkod, ay nagiging matibay na pader at kuta. Simbolo ng seguridad, proteksyon at katahimikan. Ito'y larawan ng komunidad na nakasandig sa katuwiran kung saan ang bawat isa ay may tungkulin sa kabutihan at katarungan. Ang talatang ito ay may malalim na kahulugan sa ating buhay pananampalataya ngayon. Una, ito'y hamon sa ating personal na pamumuno sa buhay. Paano ba tayo namumuno sa ating pamilya, sa ating trabaho, o sa ating komunidad? Ang pamumuno na ayon sa katuwiran, hindi sa pansariling interes, ay nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan sa paligid, tulad ng hari na ipinangako sa Israel. Ang ating bawat desisyon ay dapat nakaugat sa prinsipyo ng Diyos, makatarungan, matapat at may malasakit sa kapwa. Pangalawa, ito rin ay paalala
ng kanlungan at proteksyon ng Diyos sa gitna ng kaguluhan, panganib o hamon ng buhay. Ang Diyos ay ating matibay na kuta, matibay na bato, ating kanlungan. Ang salitang malakas na pader at kuta ay naglalarawan na sa Kanya tayo ay ligtas mula sa mga bagyo ng problema, pangamba at kasamaan. Ang pagkakaroon ng makatarungang pamumuno at pagkilos ayon sa Diyos ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Kaya tayo tinawag ding maging instrumento ng Kanyang katarungan at proteksyon sa ating kapwa. Higit sa lahat, mga kapatid, ang talatang ito ay tumuturo sa pag-asa. Kahit sa gitna ng kawalan ng katarungan sa lipunan o katiwalian sa pamahalaan, ipinangapangako ng Diyos na darating ang hari na magdadala ng katuwiran at kapayapaan. Sa panahon ng paghihintay, tayo ay hinihikayat na mamuhay ng ayon sa Kanyang mga prinsipyo, maging liwanag sa dilim, at maging kanlungan sa kapwa sa pamagitan ng kabutihan at katuwiran. Sa madaling salita, mga kapatid, ang Isaiah 32, 1-2 ay paanyaya at paalala. Paanyaya na sumunod at mamuhay ayon sa katuwiran ng Diyos. Paalala na ang tunay na leader ay nagbibigay proteksyon at kanlungan. Ito ngayon ang hamon sa atin, maging instrumento ng katuwiran sa ating komunidad at pamilya. At ang pag-asa, ang Diyos ay ang ating matibay na kanlungan sa bawat bagyo ng buhay. Kapag nanatili tayong nakasandig sa Kanya, hindi tayo natitinag. Ang pamumuhay ayon sa katarungan ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi kanlungan at biyaya rin para sa iba. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob sa hininga ng buhay at sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa kapatawarang iyong iniaalok, sa pag-asang muling bumabangon at sa pagkakataong magbago. Salamat sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Salamat sa mga taong iyong ginagamit bilang daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. O Diyos, tinatanggap namin ang lahat ng ito ng may pusong mapagpakumbaba. Naway ang aming buhay ay maging handog ng pasasalamat sa salita, sa gawa at sa pagsunod. Patuloy mo kaming akayin upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at magpahayag ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng panahon. Naway sumainyo ka ang kanyang liwanag at pagtumbayan ang iyong mga hagbang. Naway puspusin ang iyong mga puso ng kanyang kapayapaan na higit sa anumang pangunawa. Naway lakasan kayo ng Diyos sa oras ng paghihina, bigyan ng pag-asa sa oras ng pangamba, at gawing daluyan ng kanyang pag-ibig at biyaya sa kapwa. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen.
Marami pong salamat sa inyong pakikinig mga kapatid ko kay Kristo. Naway ang salita ng Diyos ay maging daan sa ating buhay sa araw-araw. Siya ang laging nag-iingat sa atin. Di ba? So maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.